Hallelujah. So awan, imakon ko natin yung impure or unworthy para iti gospel. Amin nga tao, they need to hear the word of God. Amen? Everyone need to hear the word of God. Tayo ay bunga ng mga naunang sugod ng Diyos, di ba? Apa niya datay, bakit tayo nandito? Because of the prayers of those believers before. They prayed for us. That's why we are here. Tayo ang bunga nila. Pasalamat tayo sa kanilang luha. They kneel down for us. Hallelujah. Siguro, malagip yun siguro, ang dating imay balay yung nangas kasaba. Ang kanyang nga ko na, tinutuwang yun. Ay, tinutuwang tayo, gaya ko na, worship. So, kahit nangasaon dito, huwag tayong mamili kung sino ang gusto nating pamahigian ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Number 2, compassion for the lost. Ito ang kailangan ng isang mananampalataya, is the compassion for the lost. Sabi ko kanina, kailangan yung puso natin, huwag matigas, kasing tigas ng bakal. Huwag. When Isaiah saw the glory of God that made him realize his unworthiness, mamati ak ngay nga nalunag ngay ti puso na. Kasi nakita na nga rin unworthiness na isunang tupay nga nakakita iti gloria ni Apo Diyos. Amok mamati ak nga nalunag di puso na. How about the people? Una na. Di ba, di unworthiness na di, I am living in the midst of unclean people. Of course, at the compassion mo kadakwada, si kantupay kita mo kalakayanan di glory ni Apo Diyos nga nakita. Because you see, even the angels in heaven, no apay nga nakatakip di wings na, because they cannot stand the glory of God. They cannot stand the glory of God. They cannot stand the radiance of His glory. That's why nakatakip. Diba pinyato yun, dati silaw, jesan la ang anang ko na tayo. No, di jesil na, biti init, diretso dito matang, diba, masisilaw tayo. How much more the glory of God? We cannot imagine this. Amen. That's why the angels, kung nato yung they are angels, at dadan angels sa kaanan ni Apo Diyos na, they are serving the Lord. But then, handa kailangan na kayanan diya nga brightness of His glory. So may nakatakip ni Jero. Jero pala, two wings na. Hallelujah. So nakita natin dito yung kahalagahan ng mga tao. These people need someone to lead them to God. At tayo yun, mga kapatid. Sabi ko kanina, hindi lang tayo nandito lang para umawit or whatever. We need to have that compassion for the lost. Amen? Kailangan natin makita yung kahalagahan ng soul ng bawat tao na naliligaw ng landas. Amen? Huwag na tayong pasaway palagi. Tagal-tagal na natin dito sa church, pero tayo pa rin ang pasaway. Huwag naman. Tayo na ang magdadala ng salita ng Diyos sa labas. Ito yung best example dito is Jesus Christ. His compassion, di ba? Nung makita niya that the field is ready for harvest. Di ba? Nakita ni Jesus ito. The field is ready for harvest, yet walang mag-harvest. Ano ngayon ang ginagawa natin bilang mananampalataya? Why not say, Lord, I am here. I am free. Amen? But first of all, you need to have that compassion. Amen. Number 1 kasi itong compassion. Mayroon kang habag sa tao na naliligaw ng landas. Dahil ang Panginoong Yesus nahabag din sa atin, kaya siya sumunod sa kanyang ama. Just imagine, kung ako palagi ako naiiyak ako pag pinapanood ko yung passion, because sa totoo lang, nakakaiyak yun. Pero kung wala kang compassion, tigas ng puso mo. Okay, na. Pero it's impossible. Pag nakita mo talaga yung meaning niyan, magkakaroon ka ng compassion sa tao. Amen. Hallelujah. So, ito yung ito yung sinasabi natin na our faith should be put into action.
yung compassion mo dapat. Amen. Yung faith mo dapat. Karoon ka ng compassion. Number 3, willingness. Amen? Of course, kailangan ng Panginoon yung mga willing na tao. When Isaiah heard the Lord asking, whom shall I send? He eagerly responded without hesitation. Gaya ng sinabi ko kanina. Hallelujah. So kung isa man sa atin ang tanungin kung sino ang ipapadala sa mission, sino ang tutugon? Wala. Are you ready to say yes, I am here? Are you willing to go? Wag mo na wala pa akong pera. Alam niyo kung minsan kasi ang iniisip natin, kung sino ba yung mga tao doon sa place na yan, sino ba sila, mayroong ba internet doon, iniisip mo kasi yung para sa'yo. Don't think about yourself, think about those people. Amen. Kung ikaw ay may vision, may compassion ka, may mission ka na gagawin, huwag mong isipin kung ano yung madadatnan mo doon. Because if you believe that God will provide, God will provide. Yes, amen. Alam niyo, meron akong isang yung friend ko sa Facebook, pastor ng Tio. Pupunta yan ng Marinduque. Every time pupunta yan ng Marinduque. Ang layo-layo ng Marinduque. And you know what? Minsan pumunta siya ng Marinduque, wala siyang pera. Sumakay siya ng bus. Pagdating doon sa Pantalan, sumakay siya ng boat. Going to Marinduque. Ang layo-layo daw ng Marinduque. And then, somebody paid for her. Yes. You know, pag sinugo ka ng Panginoon, naniniwala ka that God will provide. He will do it. Kasi maganda yung pakay mo. So be willing. Amen. Amen. Hallelujah. Huwag kang mag-isip kung gaano kalayo yan. Huwag mong isipin kung ano bang maganda ba akong pupunta doon. Huwag mong isipin. It's not about yourself. It's about Jesus Christ. Just be willing to go. Pag walang kasing willingness, of course, sabihin ng Panginoon, alangan mo't kay baon ko na ito yung mo't niyang willing. Di kaya't ni Apo Diyos, lagi willing nga mapan. Diyan nga di joy kanyada nga mapan. They will respond immediately. Amen? Hallelujah. So all Christians must be willing to go. And you know what? One time I was, kasi, I tell you, one time lang ako nakauwi sa amin, doon sa Cambulo. You know? One time lang ako, how many years na yan, nung dalaga pa ako. Until now, one time lang yun. At ang layo-layo noon kasi walang sasakyan. Praise the Lord, ngayon meron na. 24 kilometer. Yes, and then you know what? Naglakad kami ng daddy ko noon ng gabi. Kasi gusto niya gabi kasi para hindi daw mainit. So naglakad kami. Sakit ng paa ko. Ngayon, nung sabi ko, one time I will come back in this place, Kapo, to share the gospel of God in this place. Pero kailangan, ang paa ko is matibay. Kasi lalakarin mo talaga yun. Praise God. May sasakyan na daw ngayon. At until now, di pa ako nakakauwi. Hallelujah. So we must be willing kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. We must all be willing to go. Amen. Kahit saan man tayo. Hindi ko kilala ang mga tao doon, kamo. I don't know those people there, but don't worry. Amen. God will guide you. Hindi naman niya tayo pababayaan. God will always be with us. That is a promise. Amen. So God is not looking for eloquent speakers or highly educated people, but He is looking for those who are willing to sacrifice everything they have for the sake of the gospel. Amen. Do you believe na lahat ng mga evangelists, ang yayaman daw pala ng mga evangelists, but they sold everything just to go to the Philippines. And here we are. Amen. Parang ibenta mo na yung sasakyan mo at may magagamit tayo sa mission. Are you willing to sacrifice that? Kasi pagluganan tayo no ilakok no panayo nga. Anya, mga isan kasi tayo mag-complain.
Ito, tagibaw niya po Diyos aeroplano. Diba? Nagpintas pa. Hallelujah. So, kailangan natin yung willingness. Amen? Amen. Huwag tayong mag-complain. Just go. Hallelujah. Number 4 is obedience. Ito ang pinaka-importante, obedience. Amen. Hallelujah. Of course, kahit willing ka, kung hindi ka obedient, di ba may mga taong willing na pero ayaw pumunta, ayaw mag-obey. May ganyan, di ba kasi yung willingness, iba yung obedience. Kasi pwedeng willing ka pero ayaw mong pumunta. Sorry pero totoo yan. Obedience. That's true. Minsan kami, hanggang sa salita lang tayo ba? Yes, Lord, I'm willing. Yes, Lord. Pag may nagtanong si Pastor, yes, Lord, I am willing. Okay, let's go then. Bukas na. Palila. May mga ganyan. So, obedience. Go and tell the good news. Amen. Kaya nga tayo nag-aaral to equip us. Amen. At nung ma-equip tayo, to ready us, to prepare us for the gospel na ma-share natin, ibahagi natin kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. And we need to obey. Hallelujah. Sa Proverbs, Psalm 16 verse 8, sabi niya, I have set the Lord before me because He is at my right hand. I shall not be shaken. See? So, kailangan ito yung obedience natin sa Panginoon. Remember the Great Commission. Okay? Palagi nating nababasa itong Great Commission, Great Commission, Great Commission. Because that is the very purpose why we are here. It's for the Great Commission na dapat ang isang church, that is ascending church, intindihin ninyo yung vision na ito. It is a witnessing church. Hindi yan magmamanifest sa atin kung hindi natin gagawin. Amen? Amen. Hindi tayo makakaakay ng kaluluwa kung hindi tayo lalabas. Because iba kasi yung pupuntahan natin yung tao kasi we need to interact with them, we need to know them very well. Kasi kung minsan meron silang gustong sabihin sa atin na hindi nila masabi, i-try mo na mag-send ng message through messenger tapos may gusto pala sila na gusto nilang makipag-interact sa inyo. Iba kasi yung messenger doon sa pupuntahan mo talaga. Amen? Mas maganda yung interaction. And we will need to know the people there. Amen? Yun bang magiging closer tayo. Amen. Hallelujah. So we need to obey. Obedience is an evidence of our faith. And of course, obey the Lord with a joyful heart. Amen. Yung masaya ka, yung may joy, may yung joy na nag-uumapaw sa iyong puso na, yes, Lord, amen, I will go. I will obey you. Very cheerful. O, di ba, yung sa pagbibigay nga dito, kailang cheerful ka, di ba? Kasi pagka masakit sa kalooban mo, wala rin. Kahit gaano kalaki yan, kung masakit sa'yo, it's useless. So even in obedience, kailangan yung bukal sa puso mo. Masaya ka, di ba? Kung minsan pupunta, dami-daming pumupunta ng mission ngayon for the purpose na mamasyal. Pero dito sa topic natin, it's all about the sharing of the gospel of God. Amen? Yung iba kasi, pupunta sila, group-group, kasi mamamasyal sila. Just imagine pa naman, pupunta sa ibang bansa. Anong gagawin nila? Magtutour. That's true. That's true. Pero ibang sinasabi ng Panginoon dito na obedience. Yung obedience natin to share the gospel. At alam niyo yung mga mag-o-obey dito, alam niyo yung buhay nila isa. Lagi kong nababasa na ang buhay daw ng isang evangelist or yung isang mananampalataya talagang ibinigay na buhos yung buhay nila kay Kristo. It's a lonely life. You know what? Pupunta sila na kahit mag-isa. Amen. Very simple ang buhay nitong mga ganitong tao. Minsan I was praying, sabi ko, Lord, kaya ko kaya ito? Na, okay, you are preparing me here, Lord. Then, when I go home, saan mo kayo ako dadalhin?
Of course, may nai-envision ako. And that vision before did not, hindi siya nag-cease. Kung sabihin, hindi nagbago yung vision. Kasi pag binigyan tayo ng vision ng Panginoon, it will never change. It will stay as the same. At sabi ko, Lord, okay, for how many years na yun ang binigay mo sa akin? Matutupad yan. Kanino niya tutuparin? Sa atin din. Amen. And with the help of our brothers and sisters in Christ. Hallelujah. So obey the Lord with a cheerful heart. After all, it's our duty actually to obey the Lord. Amen? Amen. Hallelujah. So I want to end up with a conclusion. If you consider yourself to be a part of the body of Christ, wake up, Christians. Wake up and open your eyes. Amen? Kagaya ni Isaiah, he opened his eyes kaya nakita niya yung kahalagahan ng isang tao. Amen? Yung buhay ng isang tao. Hallelujah. So, because someone out there is waiting to hear the gospel. Somewhere out there is waiting for us. Especially our families. They are lost. And they even aawayin ka sa social media dahil sa pagpo-post mo ng magagandang salita. Aawayin ka talaga. But then it's our mission to go to them and share the gospel to them. Hallelujah. The mission field is ready for harvest. And we are a part of this. Amen. Amen. God will use those who are willing. God is calling you and me. You and me. Ibig sabihin, lahat ng mananampalataya, tinatawag ng Panginoon, God is speaking to your hearts right now. Amen. God is preparing each and every one of us for the gospel. Amen? Huwag tayong tutulog-tulog mga Kristiyano. It's not this time na tayo ay tutulog-tulog. It's time for each and every one of us to wake up from our slumber. Parating ng Panginoong Jesus. Di pa tayo nag-grow. Pasaway pa rin tayo. Baby pa rin tayo. Grow! Wake up! Amen. And look at the harvest field. It's ready for harvest. So God is calling you and me for the mission. Be willing to say, here am I. Send me. Are you willing to say that? Amen. Hallelujah. So let's go out and share the love of Jesus to all those who feel unloved and hopeless. Ito ang message ni Isaiah. To share the gospel, to bring salvation and hope sa mga taong nawawala na ng pag-asa sa mundo. Amen. Lahat tayo nangangailangan pa rin ng gospel. Kaya every day, every time, kailangan nating magbasa para meron tayong ibahagi sa bawat taong masasalubong natin sa daan. Because He promised, hindi naman tayo pababayaan, gaya ng sinabi ko kanina. God will never leave us. He promised that He will be with us to the end of the age. Amen? Hallelujah. Salamat sa pagkikinig mga kapatid. And I hope and pray na sa mensaheng ito meron tayong napulot. At sana pa mga kapatid ko, we are willing and obey. Be obedient to go. Amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you for listening, and may I call Pastora for any... Yes.